Magandang araw at kumusta muli kayo mga kakambing. Ito na ang aking mga kambing ngayon at nabawasan na sila dahil tayo ay maraming nai-out ngayong December. Dahil syempre alam naman natin na napakarami na naghahanap ng kambing, kaya yung aking mga barako at iba ko mga pangkatay, pati yung mga kal ay aking naibenta ngayong paparating na ang Christmas season. Ngayon, ito na lang, meron pa ako isa natitira na pang out, nag-iisa na lang yan. Yan, at si Pande. Okay? So ngayong araw, syempre, dahil ipapahinga natin yung ibang lupa at masyado na silang maraming na galaan doon o napastulan. Ito naman yung time para gumala tayo dito sa lugar kung saan makapal ang mga damo. At makakain naman sila ng talagang sawang-sawa. So samahan nyo ako sa video to. At tayo ay maglilibot muli sa lugar kung saan magpapastol tayo na walang bakod. Ayan, kaya kailangan natin silang samahan. Sila ay abang na. At pag binuksan ko ang gate, ay okay. Enjoy. Enjoy. Dito pa lang sa harapan. Enjoy na talaga sila. At inuna nila talaga mga gabi. So ayan. At sasamahan natin sila syempre dahil pag walang bakod kailangan lagi may kasama ang ating mga kambing. Syempre mahirap na, baka mamaya ay madali na naman tayo ng mga asong ligaw, madre de agua, diba? Tsaka syempre kailangan mo sila samahan, baka makapunta sila sa lugar ng kapitbahay at makapangain ng mga tanim. So dun papasok ang may-ari kung saan kailangan mong pigilan ng iyong mga alaga na makapunta dito para hindi ka magbabayad ng mga pananim na masisira. Advantage ng pagpapastol. Ang advantage ng pagpapastol ay mas napapaboran nito yung natural na way ng pagkain ng mga kambing. Ang mga kambing kasi natin ay, di ba, sabi nila ay grazer. Ang grazer yung mga baka, kabayo. Ang kambing natin ay tinatawag yan ng mga browser. Ibig sabihin mapili yan. Yan, minsan dito sila. Yan, pero hindi naman nila uubusin yung side na yan hanggang sa mabusog sila. Ang gagawin yan, para yung nasa buffet, 'di ba? Sa mga restaurant, lilipat-lipat yan. Pag gusto nila ng kape, dito naman. Pag gusto nila ng bagin, dito naman. Pag gusto nila ng madre de agua, punta sila doon. Pag gusto nila ng langka, pipita sila sa langka. So browser yung mga yan. Yan ay palipat-lipat. Hindi sila pumipirme sa isang lugar para ubusin yon. So kung makakita sila ng mga fresh, mas gusto nila doon. So ganyan yung katangian ng kambing. Kaya mas maganda talaga na alpas sila. Ayan, ang mga kambing din syempre ay kailangan niya ng iba't ibang klase ng damo, na hindi lamang basta damo, meron pa mga legumes na makakatulong sa pagpapagata sa kanila at pagpapataas ng calcium. Ngayon, kung sila ay nakapastol, ay mas mayroon silang access sa mga ganong dahon o damo. Hindi lamang iisa ng klase ng damo ang may bibigay mo sa kanila. Ayan. Bugkos ay makakapili sila at mas makakarami ng sustansyang matatanggap ang kanilang katawan. At syempre dahil nga hindi sila nakatali, hindi limitado yung kanilang galaw. At sa ganong paraan magkakaroon sila ng exercise. At syempre titibay ang kanilang mga muscles at lalakas pati ang kanilang mga resistensya. Ayan, nakakapag-ikot-ikot sila at nalilibot nila yung mga lugar kung saan kumbaga sa tao para nakapagpapawis at hindi ka ano lang yung puro taba ang dumadagdag sa iyong katawan. Ayan, dumadagdag din syempre ang kanilang mga laman na syempre pagka atin silang ibinenta ay yun ang unang-unang tinitingnan ng ating mga mamimili. Kung ikaw naman na isang katulad ko na hindi lamang livestock ang meron at nagtatanim ka rin ng iba't ibang mga fruit trees, vegetables at kung ano-ano pa, maganda rin na may kambing kasi kapag ganito na season ng taglinis at paparating na ang dry season, kung saan nililinis natin yung mga lugar, napakalaking tulong naman ng mga kambing natin. Alam nyo kung bakit? Kasi yung grass cutter ko, hindi ko na ginagamit masyado. Ayan. Ang ginagawa ko, nakakatipid pa ako sa gasolina. Imbis na kakargahan ko pa ng gasolina ang grass cutter, mga kambing ko na ang gumagawa ng trabaho na yun. Ayan, sila naman talaga ang natural na tagalinis ng ating mga lugar. Ayan, nakikita nyo ba to? Meron tayong mga kulutan dyan. Ayan, oh.
Yung mga dumidikit sa ating damit at mga long sleeves na ganito, dumidikit yan kapag kayo naglilinis ka. Kaya napakalaking tulong na meron kang kambing at sila na ang tumatrabaho para sa paglilinis nito. Kapag paulit-ulit mo itong ginawa sa loob ng mga ilang araw o mga 2 linggo, makikita mo yung kaibahan, di ba? Ngayon hindi pa sila magkatanawan dahil masukal pa o makapal pa ang ating mga damo at kung ano-ano mga tanim dito. Pero kapag kalipas ng mga sabihin nating 2 linggo, makikita mo yan na nagkakatanawan na simula dito hanggang doon. Ayan, kung makikita nyo yung aking main na pagalaan, pastulan, ayan, brown na. Yan, naghahari na dito ang mga fruit trees natin na syempre yung mulch nila ay yung mga layak o mga dahon na lang. Wag mo masyadong linisin, tip lang sa mga magtatanim, wag masyadong linisin ng walis na walis dahil syempre kailangan din nila ng taga-retain ng moisture ng lupa para hindi naman na masyadong matuyo ang lupa at kulang ng tubig ang iyong mga pananim. Bukod pa sa paglilinis ay ang mga kambing syempre nakakapag-produce ng natural fertilizer, yung goat manure, di ba? Imbis na bibili ka pa sa iyong poultry supply o yung agri supply, hindi na, makakatipid ka na dito sa pagpo-provide lamang nila ng organic fertilizer. So maaari mo yung gamitin sa iyong mga halaman, sipagan mo lang ang paglalagay kasi medyo mabagal ang effect nito dahil ito nga ay natural, hindi siya instant yung effect. At dinadaan ito sa sipag ng paglalagay sa iyong mga tanim upang tuloy-tuloy itong tumubo. Meron din naman sila mga hindi kinakain ganitong gabi-gabihan, napakakati kasi ng dagta niyan. So dati nagtabas ako niyan, gumamit ako ng grass cutter, natalsikan ako ng dagta, sobrang kate, tumalsik sa akin liig. Ayan. So ngayon naman tingnan natin kung yun yung matitira. Tapos kita nyo ba to? Kilala nyo ba to? Yan, kalabasa yan. Nagtanim kasi ako dati, akala ko matatalo siya ng gabi-gabihan, pero ayan, lumalaban, di ba? Ang ating kalabasa ay patuloy pa rin at pwede pa nating matalbosan. Doon ko yan tinanim oh. Tapos kung makikita nyo dito, puntahan natin ha. Ayan, meron pa yung mga dahon ayun, yung mga magugulang na dahon. So mamaya tingnan natin kasi baka may bunga to. Habang naglilinis yung mga kambing ko dito, lilinis-linisin din natin itong taniman. So yun sila medyo magkakahiwalay sila ng konti dahil marami talagang available na pagkain dito. Nakakita pa tayo ng kalabasa natin na may bulaklak. Ayan. So di ba pagka nagpapastol tayo ng kambing, lumilitaw yung mga tinanim natin. Ayan, alam nyo ba mga kakambing, dati ko tong taniman ng luya. Ayan, dito lang sa farm, syempre nagkakaroon tayo ng crop rotation kung saan hindi natin paulit-ulit tinataniman ang isang lugar para hindi maubos yung same na sustansya ng lupa. Okay, so dito ayan na sila, yung tinabas ko ng mga damo, kinakain nila. At ayun pa, pasama-sama na uli sila. Isa pang payo, kapag magpapastol kayo, hayaan nyo muna na kainin nila yung mga nasa baba. Ayan, yan yung may access sila. Kasi kapag kunyari nakita nyo yun, kinakain nyo nasa baba, pag tinalas mo agad yun nasa taas, may posibilidad na hindi nila ubusin yun at iwanan nila. So mangyayari nyan, imbis na ma-maximize mo yung pagkain na pwede mo maibigay sa kanila, masasayang lang yun nasa taas. Ngayon kung ubos na talaga yung nasa baba at katulad ng malinis na, tsaka mo talasin yung mga nandun, tsaka mabawasan at ibigay mo sa iyong mga alaga upang mas makarami ka ng pagkain na pwede mo maibigay. Okay, so meron tayong nagtatanong na iba, paano yung mga nakakalason na halaman sa ating mga kambing, paano i-manage yun. Yan, huwag po kayong mag-alala kasi yung mga kambing natin, pagka yan yung mga experience sa pagpapastol o na ipinapastol, pag nakatikim sila ng ganun at medyo nag-register sa kanilang mga utak na ay sumama yung tiyan ko dito sa pagkain na to, ay hindi na nila yan babalikan at hindi na nila kakainin. So natural instinct nila yon na iwasan ang mga harmful o yung mga poisonous natin na halaman dito sa ating looban o forest. Kagaya nga nabanggit ko kanina, mga browser sila, so doon kami nagumpisa, pumunta sila dito at ngayon nandito na sila sa yan, maraming kulutan. Makita nyo naman, hindi ko kita yung hanggang doon sa santol nating malaki at ayan, ang tatrabahuhin pa nila. So hindi pa natin alam kung gaano katagal
dito sa gantong kalaking area. Pero try natin ng 2 weeks. Hindi naman siya mababa ang mga damo at sa taas siya nangangain. Hindi kagaya doon sa iba kong damuhan na every 3 days ko lang sila ipinapastol. Yan ay para maiwasan ang pagka-infest sa kanila ng mga worms. Ayan, di din ako nagpapastol sa kanila na sobrang aga. Ayan, dapat dyan mga nainita ng maigi yung ating mga dahon o mga damo nang sa ganun wala nang gumagapang-gapang na worms at makatipid ka sa paggagamot o deworm sa kanila ng madalas o paggagamot ng kanilang pagtatae. Yan. Kung gusto nyo nga pala makita yung mga kung paano ako maggamot ng pagtatae at paano ako mag-deworm, bisitahin nyo yung aking playlist dito na Goat's Health. Meron ako doon yung vitamin supplements tsaka yung mga deworming. Paano daw gaano daw katagal yung pagpapastol sa kambing? Pwede naman na hanggang magsawa sila, hanggang sa magkusa na silang umuwi. Tapos meron naman yung 3 to 4 hours ay okay na yun, sapat na para sila ay makabusog na para sa magdamag nilang walang kain, di ba? So yun, 3 to 4 hours pwede na. So kung talagang medyo hindi magandang panahon, 2 hours ayos na yun, nakakain na sila. So bumawi ka na lang sa kumpay, pero sa 2 hours ay hindi na sila gutom na gutom doon. Pero ako naman, since maganda naman ang panahon at marami tayong oras, di hanggang gusto nila, di kain sila dito. Tapos mamaya pag umuwi na sila, uwi na rin ako. Magtanim-tanim, maghukay-hukay ng mga pagtataniman ng fruit trees, magkondisyon ng lupa kung saan itatanim ko yung mga vegetables habang binabantayan ko sila. At syempre, pwede rin ako mamulot ng mga niyog, yung mga niyog na ating pang gata. At syempre, meron din mga kahoy dito na pwedeng mapulot na magamit na panggatong. So syempre pwede rin na habang nandito ako nagbabantay sa kanila at nagpapahinga or nagme-merienda, pwede rin ako mag-edit ng mga videos na siyang napapanood ng ating mga viewers. At syempre na-share natin sa mga kapwa magkakambing at mga nagnanais mag-alaga ng kambing sa kanilang pag-uumpisa, meron silang mga guides. At yan nga, ngayon hinihintay ko na lang silang mabusog at syempre mamaya bibidyoan ko na sila kapag kayong busog na sila para makita nyo yung mga itsura ng kanilang Pauwi na sila, nabusog. Hapol bell. Ayun na sila At yan nga, nabusog ang ating mga kambing at bukas gayon uli ang gagawin natin para sila ay makasulit naman ng kanilang pagkain ngayong taglamig. Okay? Yan, salamat po sa pagtambay sa video. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kita-kits tayo sa mga susunod pa. Bye-bye!